Sa kanluran ng Pilipinas matatagpuan ang isa sa pinakamayaman at hitik na katubigan ng Pilipinas, ang West Philippine Sea, kung saan lagpas sa 370,000 mangingisda ang umaasa sa biyaya mula sa karagatang ito. Ngunit sa mga nagdaang taon, naging mainit at mapeligro ang paglalayag sa mga katubigan ng West Philippine Sea dahil sa tensyon na direktang nakakaapekto sa ating mga bayaning mangingisda na nagdulot ng pagbaba ng produksyon mula sa rehiyong ito. Ilan sa mga probinsyang naapektuhan nito ay ang Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Pangasinan, Bataan, Batangas, Palawan at Occidental Mindoro. Upang masuportahan at mapataas ang antas ng pamumuhay ng mga mangingisda sa palibot ng West Philippine Sea, ang pamahalaan sa pamamagitan ng DAB-FAR ay naglunsad ng isang proyektong pinamagatang Layag West Philippine Sea o Livelihood Activities to Enhance Fisheries Yields and Economic Gains from the West Philippine Sea na isinagawa ang soft launch noong nakaraang Hunyo ng 2023. Isang pagpapatunay sa matibay na adhikain ng DAB-FAR na abutan ng tulong ang ating mga bayaning mangingisda na nangangailangan ng suporta. Tayo po ngayon ay naglalayag sakay ng MV DAB-FAR bilang bahagi po ng paglulunsad ng isang proyekto na inilulunsad natin formally ngayong araw. Ito pong tinatawag natin na Layag WPS. Ang layunin ng layag ay ayon sa direktiba ng ating Pangulo, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na abutin yung mga baybayong komunidad at maiparating sa kanila yung suporta ng pamahalaan. At kabilang dito, syempre, yung mga mangingisda ng West Philippine Sea. Kinikilala natin ang mga hamon sa ating mga mangingisda. Gumagawa tayo ng paraan para mabigyan natin ng akbang tugon ang ganitong mga isyu at ganitong mga hamon sa ating mga mangingisda. Dahil gusto nating maramdaman ng ating mga mangingisda na sa kabila ng mga hamon na ito, nandyan ang pamahalaan, handang tumulong, nandyan ang pamahalaan na tumbasan ang kanilang pagsusumikap at pagpupunyagi. Sa 150 benepisyaryo, 100 dito ay mga mangingisdang makakakuha ng gill nets, FRP boats at iba pang mga kagamitang makakatulong sa kanila sa kanilang pangingisda. Samantala, 50 dito ay mga kababaihang mangingisda na tuturuan ng iba't ibang mga post-harvest training at mga post-harvest equipment na makakatulong sa kanilang pamilya na magkaroon ng karagdagang mapagkakakitaan. Layunin ng Layag WPS na palakasin ang kakayahan at kapasidad ng mga mangingisdang Pilipino sa WPS sa pamamagitan ng suportang moderno at angkop ng mga bangka at kagamitang pangisda, pagpapababa ng post-harvest losses at responsableng pamamahala ng pangisdaan na nakaayon sa mga batas at regulasyon. Ito ay nakatuon sa ating UPE na mapaunlad ang buhay at kabuhayan ng mga mangingisda at makapag-ambag ng malaki sa sektor sa pagkamit ng seguridad sa pagkain. Sa okasyong ito, 150 benepisyaryo na karamihan mula sa Central Luzon at Ilocos Region ay tatanggap ng livelihood support at post-harvest training para sa ating mga kababaihang mangingisda. Sa unang paglalayag ng mga bangkang ito, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang formal na paglulunsad ng Layag WPS, kundi maging ang pagsimula ng isang makahulugang paglalakbay para sa ating mga mangingisda. The DAB-FAR commits to the task of empowering Filipino fisherfolk and ensuring that this program is justly and equitably implemented. Gamit ang mga bagong bangka, ang ating mga mangingisda ay sama-samang maglalayag sa mga payaw palibot ng West Philippine Sea
upang mapakita kung gaano kaepektibo ang mga payaw bilang fish aggregating device. Matapang nilang isinuong ang alon upang ipakita sa ating mga kababayan ang pangingisda gamit ang kanilang natanggap na 62-footer fiberglass boat at steel-hulled fishing vessel. Gusto lamang nating maipakita na talagang nagagamit ng ating mga mangingisda yung mga ipinamimigay nating kagamitan. At gusto rin nating ipakita ang yaman ng West Philippine Sea. Kaya mangingisda po tayo, kasama po itong mga barko ng pamahalaan. Gusto rin nating ipakita ang payaw, no? Bilang isang passive gear, bilang isang pamamaraan sa pangingisda na hindi nakakasira ng ating karagatan. Kasi nga isa itong passive gear. At yung gusto mo nating mga i-showcase sa ating mga kababayan na ganito ang pagpupunyagi ng ating mga mangingisda na sinusuong nila ang alon, pero ito ay nagiging madali dahil kaagapay nila ang pamahalaan at ito'y nangyayari sa pagbibigay ng mga kagamitan sa kanila sa kanilang pangingisda. Masaya po, ma'am. Sa katunayan po, marami po mga mangingisda matutulungan katulad po ng binigay ng Bipar na yan. Like nga po nung binigay ng Bipar na yan na barko na yan, hindi naman po yan ipundar ng isang mangingisda na kagaya namin. Ang ano ko, ma'am, sa experience ako talagang maganda pa rito ang nahuhuli sa payaw. Kahit hooking line, maganda po nahuhuli. Binigyan po kami ng BIFAR po ng kagamitan po sa katulad po yung nag-training po kasi kami doon sa tuna battling po, ma'am. Tapos nagbigay po sila ng gamit para po may pagsisimulan po kami. Para makatuwang po ng mga asawa po namin na pumupunta po sa West Philippine Sea. So malaking bagay po sa amin itong binigay po nila sa amin na ito, ma'am. Makakatulong po sa amin ito at makakatulong na rin po kami sa mga asawa namin po na pumupunta sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng mga kagamitan at pagsasanay ng mga ito, inaasahan ng DABFAR na makakatulong ito upang mapalapit ang pamahalaan sa ating mga bayaning mangisda, palakasin ang kakayanan ng ating mga mangisda upang makapangisda sa mayamang karagatan ng West Philippine Sea, mabawasan ang post-harvest losses, hikayatin ang sustainabling pangingisda na nakaangkla sa batas pangisdaan, palakasin ang interagency collaboration upang masiguro ang angkop na tulong sa ating mga mangisda sa palibot ng West Philippine Sea at pataasin ang produksyon ng isda mula sa West Philippine Sea upang makatulong na makamit natin ang kasiguraduhan sa pagkain. Patunay dito ang pagtaas ng produksyon noong 2023 mula sa West Philippine Sea ng 14.85% mula sa 175,784.73 metric tons noong 2022. Nagdala ang West Philippine Sea ng 201,894.49 metric tons noong nakaraang 2023. Na nag-ambag ng 11.87% sa total marine capture fisheries noong 2023 kumpara sa 9.69% noong 2022. Makikita din ang pag-akyat ng inambag ng West Philippine Sea sa kabuoang fish production ng Pilipinas na 4.74% noong 2023 mula sa 4.05% noong 2022. Bukod rito, ang DABFAR din ay naglagak ng 1.8 billion pesos para sa pagpapaigting ng monitoring, control, and surveillance o MCS activities gaya ng pagdadagdag ng MCS boats sa West Philippine Sea na magpapadali ng pagpapadala ng tulong sa panahon ng kalamidad at pagsasagawa ng iba pang mga multi-purpose mission at pagsisiguro ng likas kayang pangangasiwa ng pangisdaan at yamang tubig sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng proyektong ito, magdadagdag ang DABFAR ng 2 panibagong MCS patrol vessel,
isang food boat, pagpapatupad ng Integrated Marine Environment Monitoring System o IMEMS sa palibot ng West Philippine Sea, at pagpapatupad ng Information Systems Strategic Plan o ISSP upang masiguro na ang mga layunin ng DAB-FAR sa rehiyong ito ay makakamit gamit ang mga impormasyon at teknolohiya. Bilang dagdag na interbensyon, ang DAB-FAR din ay magtatayo ng aquafeed mill at Community Fish Landing Center o CFLC upang makatulong na papabuti ang post-harvest losses at magkaroon ng karagdagang mapagkakakitaan ang ating mga mangisda. Ipapatupad din ang Development of Salt Industry Project o DSIP sa mga rehiyong bahagi ng West Philippine Sea na makakatulong na maiangat ang industriya ng pag-aasin sa Pilipinas habang nabibigyan ng karagdagang mapagkakakitaan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. It is my ardent hope that the livelihood inputs that will be awarded today to over 100 fisher folks become an instrument for an abundant and sustainable fish catch within the West Philippine Sea. At ito ay isang livelihood involvement with a vision of uplifting the socio-economic status of every fisher folks and their families. Kaya napaka-importante po kayo at napaka-importante maipagpatuloy nyo ang inyong pangingisda sa West Philippine Sea. Sa ating lokal na mga mangingisda, inaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong pagsusumikap na iangat hindi lamang ang inyong kabuhayan, kundi pati na rin ang antas ng seguridad sa pagkain sa ating bansa. Kayo po ay nagsisilbing haligi sa pagtatag ng ating blue economy o ang likas kayang paggamit ng mga yamang katubigan para sa pagpapalago ng ating ekonomiya at maging sa pangangalaga ng sari-buhay at ekosistema ng ating mga karagatan. Ang inyong lakas sa gitna ng mga pagsubok ay nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na gumawa ng mga hakbang at programang susuporta at magpapatatag ng inyong kabuhayan. Isang karangalan para sa amin ang patuloy na maging kabalikat ninyo sa pagsulong ng industriya ng pangisdaan sa Pilipinas. Malayo na ang narating ng ating nagkakaisang lakas at lalo pa natin paiitinin ang ating ugnayan hanggang makamit natin ang ating pangarap ng isang matatag, likas kaya at progresibong industriya ng pangisdaan ng Pilipinas. Sa patuloy na pagbibigay ng suporta ng pamahalaan sa ating mga bayaning mga mangisda, masisiguro natin ang kinabukasan ng pangisdaan sa West Philippine Sea. Ang programang gaya ng Layag West Philippine Sea ay isang patunay sa pagtitika ng pamahalaan sa mandato nitong pangalagaan ng ating mamamayan at mangingisda at protektahan ang soberanya ng ating bansa. Itong West Philippine Sea po, dito po talaga ang pangisdaan na atin po ito. Kaya kailangan ipaglalaban po ng mga mangingisda ito po. Kasi ito po talaga yung pangunahin, dito po nangingisda ang mga mangingisdang Pilipino, atin ito, kaya ipaglaban po natin ito. Pabambuhay na kami mangingisda sa WPS. Ang yamang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Para sa mangingisda ng Pilipinas. Kabalikat ang ating mga bayaning mangingisda, patuloy ang paglalayag ng ating bansa upang makamit ang isang masagana, makakalikasan at mayaman na pangisdaang masasabing atin.